Lumago pa rin ng mahigit 4% ang gross domestic product ng Pilipinas. Ito ay sa kabila ng mga hamon na tumama sa bansa at iba't ibang isyong kinaharap ng bansa nitong 2025. Inahayag naman ng Department of Economy, Planning and Development o DepDev na ipagpapatuloy ng gobyernong iba't ibang reforma para masiguro ang patuloy na pag-unlad ng ekonomiya ng bansa. Ang detalye sa report ni Denise Osorio. Magandang oportunidad para sa DepDev ang kasalukuyang ASEAN Chairship ng Pilipinas para humatak at lumikha ng trabaho at negosyo, lalo na sa larangan ng turismo. Nakatutulong ito para mas tumaas pa ang bilang ng mga turista sa Pilipinas ngayong nakatutok ang marami sa ating bansa. We are priming our tourism sector, ensuring that we are able to fix the problems and the issues and the challenges that confront the sector, particularly travel experiences, tourist experiences in the country. We hope that we can place the country as among the favored destinations in our region. Binigyang diin ng DepDev na ang mga hakbang ngayong 2026 ay babago sa dynamics ng bansa, lalo na sa human development at quality jobs. So it's right that we focus on education, on health, social protection, quality jobs. Yeah. So yan ang focus natin, no? And that will change the dynamics of this country. Ito ay para maibsan ang bahagyang pagbagal ng growth ng ekonomiya ng Pilipinas sa pagtatapos ng 2025. Anang DepDev, ang pagtamlay ng kumpiyansa sa bansa ay dahil sa issue ng maanumalyang flood control projects. Ayon sa Philippine Statistics Authority, lumago ang gross domestic product o GDP ng 3.0% sa ikaapat na quarter ng 2025 at 4.4% para sa buong taon. Mas mababa ito kumpara sa 5.7% noong 2024. Pinakamalaking nag-ambag sa pagtaas ng GDP ang wholesale and retail trade, financial and insurance activities, at public administration and defense. Sa major sectors, umangat ang services ng 5.2% at agriculture, forestry, and fishing ng 1.0%. Pero bumaba ang industry ng 0.9% sa ikaapat na quarter. If public construction would have been flat, our GDP in 2025 would have actually increased from 4.4 to 5.5. Paliwanag ni Balisacan, mas pinili ng pamahalaan na pigilan muna ang ilang pondo kahit may epekto ito sa short-term growth para maputol ang business as usual at maprotektahan ang pera ng tao. Samantala, para sa 2026 at 2027, ang GDP target ng Department Budget Coordination Committee ay 5 to 6% para sa 2026 at 5.5 to 6.5% para sa 2027, kasabay ng mas mahigpit na pananagutan sa mga proyektong pampubliko. Target ng pamahalaan na may balik ang tiwala, mapabilis muli ang construction sa tamang paraan at magamit ang ASEAN Chairship para humatak ng serbisyo at turismong lilikha ng trabaho. Denise Osorio, para sa Pambansang TV, sa Bagong Pilipinas.